Magandang gabi po sa ating mga minamahal na mga kapatid, especially sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist at ganoon din sa ating mga kaibigan. Sa gabing ito, tayo po ay meron isang magandang topiko na atin pong pag-aaralan. Sa tulong ng ating Panginoon, ito po ay maunawaan natin. Ito po ay may pamagat na how to receive the seal of the living God. Paano po natin matatanggap ang selyo ng buhay na Diyos. Bago po natin pag-aralan ang ating topiko na ito, ay nais kong basahin muna ang isa pong thought of inspiration na mababasa po natin ito sa Selected Messages, Volume 2, page 73, paragraph 3. At tayo po ay mananalangin pagkatapos na ito. Ang sabi po, time was short, but the end was not yet. A great work was to be accomplished to prepare a people to be sealed with the seal of the living God. So, ang panahon daw po natin ay maikli na at malapit na matapos. Ngunit, nasabi rito, mayroon pang malaking gawain na dapat tapusin para ihanda ang bayan ng Diyos upang matatakan sila ng selyo ng buhay na Diyos. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa gabing ito na ipinagkalooban ninyo kami ng isang magandang gabi upang mapagbulay-bulay namin ang mga salita ng isa pong magandang topiko at napapanahon sa inyong bayan upang ang bawat isa sa amin ay makahanda na matanggap namin ang inyong tatak. Salamat at patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, patuloy po tayo mga kapatid sa ating pag-aaralan sa gabing ito. Paano po natin matatanggap yung tatak ng buhay na Diyos? Sa Revelation chapter 7, verse 4, mababasa po natin na si John Revelator, narinig niya ang bilang na kung saan sila po ay natatakan na may bilang na 144,000 of all the tribes of the children of Israel. So sa ating pag-aaral, matutuklasan po natin ano yung tatak ng Diyos na ibibigay, ano yung kahulugan ng tribes of Israel, ito ba ay literal na Israel, ito ba ay symbolical, at ganoon din po yung bilang na 144,000. Ito po ba ay literal o ito ay symbolical? Alam niyo po, ito po ay malaking usapin sa ating pananampalataya, kaya sana ito po ay ating pag-aralang mabuti. Sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 13, ganito po ang ating mababasa. In whom ye also trusted, after that ye hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So may tatlong mga mahalagang puntos dito po sa talatang ito ng Efeso 1, versikulo 13. Ang sabi diyan, kailangan marinig natin yung salita ng katotohanan. Opo mga kapatid, mahalaga ito na kung saan yung salita ng ating Panginoon na may mga katotohanan ay dapat marinig ng bawat isa sa atin. At matapos natin ito marinig, ang sabi po, in whom also after that ye believe. Kailangan, yung mga narinig natin na yun, mga kapatid, ay dapat nating paniwalaan o sampalatayanan. Hindi po sapat yung makinig lang tayo. Kailangan, ito ay ating paniwalaan at isakabuhay, at ito ay ating sampalatayanan. Sapagkat ang sabi diyan, matapos nating mapakinggan, paniwalaan at sampalatayanan ang salita ng ating Panginoon, doon lamang tayo tatatakan. You were sealed with that Holy Spirit of promise. So mahalaga po yun mga kapatid, na mga puntos na kung saan sinasabi po ni Paul. Ganon din po sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 30, ang sabi naman, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby
ye are sealed unto the day of redemption. So ano daw po? Huwag daw nating papagpalumbayin yung banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat ano daw? Tayo po ay naselyuhan hanggang sa panahon ng pagliligtas. Matapos natin tanggapin ang ating Panginoon, diyan na po nagsimula yung initial na pagtatatak ng ating Panginoon. Ngunit, meron pa pong tinatawag na unto the day of redemption. Kailangan i-maintain po natin yun sapagkat doon po darating hanggang sa panahon ng pagtubos sa atin. Okay po? So, ang sabi po sa Bible Commentary Volume 7, page 981, sabi po rito, those who desire to have the seal of God in their foreheads must keep the Sabbath of the fourth commandment. Maliwanag po yan mga kapatid. Ang sino mang daw nagnanais na magkaroon, halos lahat po tayo nagnanais, magkaroon ng tatak ng Diyos, ano daw po? Sa kanilang noo, must keep the Sabbath of the fourth commandment. Kailangan daw ano? Ingatan, nag-iingat ng Sabat ng ika-4 na utos. So maliwanag po yan. Ang sino mang nagnanais na magkaroon ng tatak ng Diyos sa kanilang noo, ay kailangan po ingatan nila yung Sabat o yung kapahingahan na makikita sa ika-4 na utos ng 10 utos. Kaya tayo mga Seventh-day Adventists, ang tanong ay ganito. Lahat ba ng nangingilin ng araw ng Sabat ay makatatanggap ng tatak ng Diyos? Ang sabi po, para sa ating kasagutan, Testimonies Volume 5, page 213, paragraph 2. Ang sabi po, hindi lahat ng mga nagpapanggap na nangingilin o nag-iingat ng Sabat, sila ay tatatakan. Yan po ay sabi ng Panginoon. At ang sabi pa, there are many, even among those who teach the truth to others, who will not receive the seal of the living God in their foreheads. So, ang sabi po, marami daw po kabilang sa atin, kahit na daw yung mga nagtuturo ng katotohanan sa iba, ay hindi makatatanggap ng selyo ng Diyos o tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Bakit kaya mga kapatid? Ano kaya ang dahilan at hindi nila matatanggap samantalang sila'y nagtuturo? Ang sabi po dito, meron silang liwanag ng katotohanan. Kilala nila ang kanilang Panginoon. Pero, ang sabi po dyan, they understood every point of our faith, but they had not corresponding works. Opo, nauunawaan nila yung katotohanan, yung bawat puntos ng ating pananampalataya. Pero, sabi po, hindi nila nilalakipan ng gawa. So, kahit pala malaman natin yung katotohanan, pero kung hindi tayo lalakipan ng gawa, hindi rin hindi rin po sila makakatanggap ng tatak ng buhay ng Diyos. So, sino naman yung mga makatatanggap? Yung malalagyan ng tatak doon sa kanilang mga noo. Sino po ito? Ang sabi po sa Testimonies to Ministers, page 445. Ano po ang sinasabi? Ito po ang ating mababasa. Those that overcome the world, the flesh, and the devil will be the favored ones who shall receive the seal of the living God. Maliwanag po yan mga kapatid. Sila lamang daw ng mga nagtagumpay sa sanlibutan, sa laman, at sa devil. So hindi po natin makakayanan yan kung sa sarili lamang natin. Kaya
kailangan natin ang ating Panginoon. Sapagkat hindi natin makakayang gapiin ang sanlibutan, yung ating laman. At ganoon din po yung demonyo. Pero ang sabi diyan, sa tulong ng ating Panginoon, kung mapanagumpayan natin yung tatlo na ito, yung sanlibutan, yung laman, at yung demonyo, sabi rito, will be the favored ones who shall receive the seal of the living God. Sila daw yung mga mga favored ones, natatanggap ng selyo ng ating Panginoong Diyos na buhay, na kung saan ang kanilang mga kamay na hindi naman malilinis, yung kanilang mga puso na hindi dalisay, ay hindi sila makakatanggap ng tatak ng buhay na Diyos natin. So, mahalaga po yan mga kapatid na maunawaan natin. Sapagkat baka nagnanais tayo o nag-aasam na tagapin natin yung selyo ng Diyos. Pero tayo nabubuhay sa sanlibutan. Hindi natin mapanagumpayan yung laman. Tayo ay nagagapi lagi ng kaaway o ng demonyo. Hindi po tayo pwedeng lagyan ng selyo ng ating Panginoon sa ating mga noo. Ang sabi pa po, sa Testimonies to Ministers 445, only those in their attitude before God are filling the position of those who are repenting and confessing their sins. Mahalaga ito mga kapatid. Sapagkat baka meron pa tayong mga kasalanan na hindi pa natin napagsisisihan o hindi pa natin nahihingi ng tawad sa ating Panginoon. Mga kasalanan na tinatawag nating mga darling sins. Mga kasalanan na hindi pa nabubura. Ang sabi pa po, in the great antitypical day of atonement, will be recognized and marked as worthy of God's protection. Sila lamang pala, no? Yung i-recognize at mamarkahan bilang karapat-dapat na tumanggap ng proteksyon ng ating Diyos. At ang sabi diyan, they will be numbered with those who are sealed. So kapag tayo sa ating buhay nagsisisi, tinatalikuran natin yung ating mga kasalanan, inililapit natin at ikinukumpisar yung mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon, doon tayo mapapabilang sa mga masiselyuhan ng ating Panginoon. Ano pa po ang sinasabi? Those who, while having all the lights of truth flashing upon their souls, should have works corresponding to their avowed faith. Halimbawa, naliwanagan na tayo. Halimbawa, ang tungkol sa Sabat. Alam natin na dapat yung araw ng Sabat, hindi na dapat tayo magtrabaho. Dapat, lalakipan talaga natin ito ng gawa. Sapagkat ang sabi ng Bible, if you love me, keep my commandments. So sabi rito, will have their names blotted out of the book of life and be left in midnight darkness, having no oil in their vessels with their lamps. Magiging katulad pala tayo mga kapatid ng mga mangmang na dalaga. Yung doon po sa parabola ng Matthew 25, na kung saan wala silang dalang reserbang langis. Nung naubos yung kanilang langis, namatay na yung kanilang lampara. So, katulad daw, yung mga taong hindi mamamarkahan sa kanilang noo ay yung mga dalaga na hindi nagdala ng kanilang mga extra oil. So, sana mga kapatid, hindi po tayo mapabilang dyan sapagkat tiyak na hindi po tayo mamamarkahan ng selyo ng Diyos. Ang sabi pa po sa Maranatha, page 240, mark this point with care.
Those who receive the pure mark of truth, wrought in them by the power of the Holy Ghost, represented by a mark by the man in linen, are those that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. No, sabi po dyan, markahan daw nating maingat itong mga puntos na ito. Kung sino daw yung mga tatanggap ng dalisay na marka ng katotohanan na ibibigay o isusulat sa kanila ng banal na espiritu. Sila daw po yung mga tao na nagsasay and that cry for all the abomination that be done in the church. So hindi po tayo yung mga tinatawag na mga pasaway sa iglesia. Hindi tayo yung mga tinatawag na mga lumalabag sa kautusan ng ating Panginoon. Kundi kung ano yung mga tao na tatatakan ng Panginoon, sila po yung nagsasay at yung nagka-cry sa mga karumal-dumal na ginagawa sa loob ng iglesia. Maliwanag po yan mga kapatid. Ang sabi pa, pagpatuloy po natin, the class who do not feel grieved. Yung mga klase daw ng tao sa loob ng iglesia na hindi nila nararamdaman o nalulungkot sa kanilang espiritual na pagkaaba o pagkawalay o hindi sila nagmumorn sa kanilang mga kasalanan at yung mga kasalanan ng iba will be left without the seal of God. Napakalungkot nito mga kapatid. Sapagkat baka inaakala natin na tayo ay mamarkahan. Pero patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. At hindi tayo nalulungkot doon, napipigati sa mga ginagawa ng kasalanan ng iba. At tayo pa mismo ay napapabilang sa kanila. Ang sabi dyan, will be left without the seal of God. As a Seventh-day Adventist, yan po ay isang malungkot na magiging kahihinatnan natin kung hindi po tayo makakatanggap ng tatak ng ating Panginoon. Kaya ang panawagan sa atin, what are you doing, brethren, in the great work of preparation? Yan po ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Ano ang ginagawa mo, kapatid, sa malaking gawain ng paghahanda? Sabi po dyan, those who are uniting with the Word are receiving the worldly mold and preparing for the mark of the beast. Wow! Nakakatakot. Di ba mga kapatid? Nasa loob ka ng iglesia, pero ang iyong ginagawa ay nagiging katulad, similar sa gawain ng sanlibutan. Ang sabi po dyan, receiving the worldly mold and preparing for the mark of the beast. Hindi po marka ng Panginoon, hindi marka ng Diyos ang ating matatanggap, kundi ano daw po, marka ng hayop. Ano kaya yung marka ng hayop na yun? Isa pong pag-aaral din yan na dapat nating subaybayan. Sabi po, those who are distrustful of self, yung wala ng tiwala sa kanilang sarili, who are humbling themselves before God, yung mga nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon o ng Diyos, and purifying their souls by obeying the truth. Yung kanilang dinadalisay, yung kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Yun pala mga kapatid. No? Ang katotohanan pala, kung ito ay ating sinusunod, it will cause to purify our souls. Ang sabi rito,
They are receiving the heavenly morn and preparing for the seal of God in their foreheads. Yun po ang magandang mangyari sa atin. Samantalang tayo hindi nagtitiwala sa ating sarili. Samantalang tayo nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at naglilinis ng ating mga kaluluwa na ating sinusunod yung mga katotohanan. Sabi diyan, sila yung mga tatanggap ng makalangit at naghahanda para tanggapin ang selyo ng Diyos sa kanilang mga noo. Amen for that, mga kapatid. Sapagkat masarap po na ang ating magiging pakiramdam dyan kung tayo ay maselyo ng ating Panginoon. Nasabi pa, now is the time to prepare. Kasi sabi ng iba, siguro Brad, hindi muna ako ngayon magtatapat sa Panginoon. Siguro, magliliwaliw muna ako. Pero hindi, ang sabi po rito, ngayon ang oras para sa paghahanda. Ang selyo ng Diyos, ang sabi diyan, ay hindi ilalagay sa kanilang mga noo kung ang tao, lalaki man o babae, ay mga impure. Pag sinabing impure, hindi mga dalisay. May mga kasalanan na nakadikit sa ating mga kaluluwa. Hindi po tayo pwedeng lagyan ng Panginoon. So, kailangan araw-araw nababago yung ating buhay. Sapagkat ang sabi rito, all who receive the seal must be without spot before God. Paano mangyayari yun? Na tayo ay walang batik o spot o mancha sa harapan ng Diyos. Mangyayari lamang yun, mga kapatid, kung ang Panginoon ay nasa ating mga puso, nasa ating mga buhay. Sila daw yung mga candidates for heaven. Amen for that, mga kapatid. Ang sabi pa, in these things, I saw great danger. For if the mind is filled with other things, ito yung nakita niya. Kung ang ating mga isip daw, isipan, ay puno ng mga iba pang bagay. Ano kayong mga ibang bagay na yun? Sabi diyan, present truth is shut out. Yung mga presenting katotohanan ay ano daw po, hindi makapapasok. And there is no place in our foreheads for the seal of the living God. Mahalaga kasi yan, mga kapatid. Yung katotohanan kasi, yan po yung magpupurify sa ating buhay. Yan yung magpapalaya din sa mga maling paniniwala natin. Yan ang magiging liwanag natin sa ating buhay, yung katotohanan. Pero, kung ang ating mga kaisipan daw ay mayroong mga iba't ibang laman, ang presenting katotohanan ay hindi makakapasok. At hindi rin natin matatanggap yung selyo ng buhay ni Diyos. Kaya sabi rito, what leisure time we have should be spent in searching the Bible, which is to judge us in the last day. So kailangan pala, mga kapatid, yung ating Biblia, meron tayong kasiyahan, na meron tayong mga panahon para ito ay ating pag-aralan, tuklasin yung mga katotohanan na nakapaloob dyan, sapagkat ito daw ang ahatol sa atin sa huling araw. Bilang mga Seventh-day Adventists, especially in the closing work for the church, in the sealing time of the 144,000. Merong espesyal na gawain pagsasara sa loob ng iglesia, sa ating iglesia. Hindi po churches, hindi sa ibang iglesia, kundi sa loob ng church natin. In the sealing time of the 144,000.
ito pala yung mahalagang gawain na dapat bigyan natin ng tuon. Yung mapabilang tayo sa 144,000 sapagkat ito ay mangyayari sa loob ng ating iglesia. So, Seventh-day Adventist po ang binabanggit dyan. Ang sabi pa, those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. So, sabi dyan, yung mga tatanggap ng tatak ng buhay ni Diyos, sila ay mapoproteksyonan in the time of trouble. So, pansinin ninyo yung sequence. Minsan kasi, nagkakarambol-rambol ito mga kapatid. Pero ang sabi rito, kung natanggap na natin yung tatak ng Diyos, meron tayong proteksyon sa time of trouble. Pero ano ang dapat makita sa atin? Ang sabi dyan, must reflect the image of Jesus fully. Dapat makita sa ating buhay yung image, yung imahe ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang isa sa mga magiging dahilan para tayo makatanggap ng selyo at proteksyon ng ating Panginoon. Ang sabi pa rito, while the angels hold the four winds, we are to work with all our capabilities. We must bear our message without any delay. Sabi diyan, habang ang mga anghel ay humahawak pa, pumipigil sa apat na hangin. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 7. Habang pinipigilan pa ng apat na anghel yung hangin sa buong sanlibutan. Ang sabi rito, meron tayong gawain. Ang sabi, we are to work with all our capabilities. We must bear our message without any delay. So, kailangan daw gumawa tayo at tayo ay dalhin natin yung mensahe ng ating Panginoon na hindi tayo magdi-delay. Ang sabi po sa Bible Commentary, page 1161, ang sabi po dyan, kinote po yung Ephesians chapter 1:13 at Ephesians 4:30. Ang sabi rito, yung marka pala na yun is a mark which angels read. Yung marka daw na yun ay anghel po ang makakabasa. What is the seal of the living God? Which is placed in the foreheads of His people. So ano nga ba yung selyo ng Diyos na kung saan ilalagay ito sa noo ng kanyang mga anak? Ang sabi po sa kasagutan, it is a mark which angels but not human eyes can read. So hindi pala totoo mga kapatid yung sabi, lalagyan ka ng barcode o yung talagang makikita sa noo natin. Hindi pala totoo yun. Sapagkat ang katotohanan, ang sabi ng inspiration, it is a mark which angels but not human eyes can read. For the destroying angel must see this mark of redemption. Kasi kung hindi pala makikita yung mga kapatid, kung wala tayong tatak sa ating noo, kasunod pala dyan yung destroying angels. Yan po ang sabi ng inspiration. Ang sabi pa, the angel with writer's inkhorn is to place a mark upon the foreheads. May anghel daw na nakita na meron siyang hawak na pantatak na kung saan siya yung naglalagay, siya yung anghel na naglalagay sa mga noo ng mga taong tatatakan. At ang sabi diyan, of all who are separated from sin and sinners. Doon po
yung mga taong nahiwalay sa kasalanan at sa makasalanan. Sapagkat kung hindi, mga kapatid, tayo natatakan, yung destroying angel follows this angel. So, yung may tatak, they are protected, pero yung walang tatak, ang kasunod pala din, mga kapatid, ay destroying angels. Meron po tayong pag-aaral dyan. Ang sabi pa, ano ba yung tatak? Ang sabi po sa 4 BC, 1161, paragraph 6, seal is a settling into truth. Sabi rito, just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. Ito palang pagtatatak, ito palang selyo ng ating Panginoon, ay yung pagsisettle ng mga katotohanan, yung paglalagay ng mga katotohanan sa ating kaisipan. Ang lahat ng mga katotohanan na i-reveal ng Panginoon, ilalagay niya yan sa ating isip. Para ang sabi doon, intellectually and spiritually, hindi tayo mamumove. So kapag meron na tayong selyo sa ating isip, dito sa frontal lobe, kahit anong mga maling doktrina ang ibigay o ihain sa atin ng kaaway, hindi na tayo maliligaw pa. Yung spiritual natin, hindi na tayo maglalaylo sapagkat buo na at tayo ay naging matured na, hindi na tayo magagalaw ng sinuman. Kaya napakaganda nito, mga kapatid, na pag-aaral. At ang sabi diyan, just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. Kahit na dumating pa yung pagliliglig, hindi na tayo matataktak, mga kapatid. Yung mga prejudice, yung mga taong nakontento na, ayaw nang tumanggap ng katotohanan. Pagdating ng shaking, pagdating ng pagliliglig, matataktak sila, mga kapatid. Sana hindi tayo makasama dyan. Sana, kung ano man yung katotohanan na ibibigay ng ating Panginoon, ay tanggapin natin lahat. Para po sa ating huling talata o sa ating panawagan, Satan now is using every device. Ano daw po? Si Satan daw, ginagamit niya ang lahat ng kaniyang mga device in this sealing time to keep the minds of God's people from the present truth and to cause them to waver. So may mga device, ang ating kaaway na ginagamit sa panahong ito ng pagtatatak para yung ating mga kaisipan bilang mga anak ng Diyos, mga tao ng Diyos, mga pinili ng Diyos. Pero yung ating minds ay ano daw po, ginamitan ng kaaway, ito daw po ang maglalayo. At kapag nangyari yun, ito ang magiging dahilan para tayo ay maglaylo. Mga kapatid, sa panahong ito, tayo ba'y naghahanda para tanggapin ang selyo ng buhay na Diyos? Sa pag-aaral natin na ito, mga kapatid, sana ang hangarin po natin na tayo po ay maging handa at tayo ay mapabilang sa mga matatatakan ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po na kami inyong pinatnubayan sa aming pinag-aralan sa mga oras na nagdaan. At ang inyong patuloy na pagsubaybay sa amin upang kami ay matatakan hanggang sa huling kapanahunan. Salamat po, Ama, sa inyong tulong sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po.